another chismis day. With me this time. With Cody. Chismisan with Cody. Ayun, so as usual, ang dami na namang nangyayari. Ang dami pa ring issue. Daming issue, daming chismis, di mo na alam kung ano ba, parang para lang ba kumita sa Sokmed. For the cloud. Parang may mapag-usapan tayo. Para lang may Thank you pala, thank you. Kailangan pala natin. Na-entertain tayo this week. Yes, thank you pala. Thank you sa mga issues nyo. Yan. I-post nyo lang sa social media. Para may mapag-usapan kami. Para may mga content din kami. Alam mo naman kami. Cloud Chaser. Cloud Chasers lang kami. Yeah. Pero sino ba yung huli natin? Si Ana. Si Beanie. Yan. Pero si Willie. Si Beanie at si Willie. Yeah. Si Ana magbabayad na daw siya. Nag-apology na siya. Pero binasa lang nung abogado niya. So, sobrang hindi nga daw siya pumunta. Di ba? Sa hearing. Oo. Sobrang walang kwentang tao. Tindi ng pagkakagalit pa sa kanya. Kaya, hassle kasi, diba, parang nakita niyo naman yung actions niya, di ba? Parang yabang-yabang niya sa video. Tapos nung parang kailangan mo ng judgment time na. Judgment time na wala ka, hindi mo naman pakita. Parang bakit nga ba kailangan niya mag-sorry? Para kasi pinost niya yung guy. Na-offend lang na-offend. Let's say na-offend niya. Oo. Pero kasi ang nangyari, national issue na siya eh. Kasi nag-viral. Ako para sa akin yun yung kaya uma-action yung mga government. Kasi nasi-sensationalize eh. Kaya talagang kailangan napaganda yung natin dahil sa social media. Maraming cons pero I think okay. Yun yung sa mga bilang na reasons na okay social media. Yep. Naririnig yung hinaing ng madla. One of the biggest con din ng social media, yung fake news. Yung maraming boomers na naniniwala. Well, konting propaganda lang, di ba? Against yung kay Lenny before, di ba? Dami nang nasira. Anyway. Totoo yun. Ang pinaka-wild na pinapaniwalaan ng boomers na alam ko, yung kasal ni Alden Richards tsaka ni si Maine. May anak nga daw sila. May anak sila gago. Tapos straight face nila sinasabi yun Tapos parang religion na nila si Alden tsaka si Maine. Tapos meron na nga yung sinend ni Trump, diba? Yung AI na video na nagbebenta. Tapos ginagamit yung mukha ni Judy Ann. Tapos sa mga comments talagang may mga umorder na. Nagbayad na yun. Wala pa daw, di pa daw dumadating yun doon. Tapos may continuously umorder pa rin dahil sa ads. Speaking of our good friend na Sinong good friend? Sinong good friend? Dami natin good friend. Si Trump. Siya din yung nag-book ng puta, siya yung na-scam. May friend ko may na-scam siya ng Airbnb. Kasi ang ganda daw. Tas, hindi, not even Airbnb, hotel. Hotel ba yun? Nag-book sa Holy Week yata. For the family, staycation. Tapos, sobrang good deal. Hindi na niya natignan yung mga comments. Just seems legit kasi naman. Ang daming following. Ang daming likes ng mga posts. Tapos ang dami rin comments. Pero pag tinignan mo yung comments, yung mga pangalan. Tranlong. Mga noodles. Pero hindi Pinoy. Di ba? Parang wild. Shoutout Trump. Shoutout sa'yo. May na-content ka namin. Dahil sa'yo, hindi kami nasa-scam. Thank you. Actually, ang galing yun. Sa atin niya pa shiner. Nag-grant siya sa atin. Ano magagawa namin? Hindi, para lang... Hindi nag-ask na advice, diba? Hindi, tsaka para next time. Naghanap natin, diba? Naalala ko yung bungad pa niya. Di ba na-scam ka din? Naghahanap ng kapwa na scam. Ako daw, na-scam din daw ako. Ano yun? Scam ako ni Levin. Naghahanap ng na-scam. Naghahanap na karamay. Pero ang hirap kasi pag sa scam, ano nga bang magagawa mo? Na-scam ka? Well, kung petty ka, pwede mo siya habulin. With the proper connections, pwede kang magpatulong sa police. Sobrang hassle. Asang mabalik. Oo. Sa atin. Kaya malakas din yung loob ng mga ganun eh. Diba?
Parang, what you gonna do? Sirain ako sa social media? Go ahead. Go na lang ako bago. Or punta na lang ako Hong Kong, di ba? Sian Gaza. Di ba? Totoo naman. Tapos tingnan mo ngayon, si Sian Gaza, successful. Kailangan mo na talaga ng illegal sa buhay. Para sumakses. Hindi, kailangan mo ng illegal. Just make sure na ang tatamaan is hindi yung may hirap. Hindi. Parang yun nga yung target market nila. Oo. Pwede mo naman scamin yung mga mayayaman talaga, di ba? Hindi, morality na lang yun. Pero kung money-wise lang, yun talaga yung madaling Kasi sila yung kapit na kapit talaga eh. Tsaka sila yung madaling, yun nga, dahil sa hirap ng buhay, di ba? Sila yung prone to scams. So, easy money, quick money, ganyan. Dami sa Facebook na na parang sign up ka lang. Yung work from home lang to, if you have a good internet lang, diba? Nagme-message nga sa Viber eh. Diba? Yung mga ganun from Shopee. 30 to 60,000 daw per day. Grabe. Or something. Ibig sabihin, kaya tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin, may mga naluloko talaga. Balik tayo sa last topic natin sa sugal. Pera na naman eh. Anyways. Ang topic segue namin. Ang topic natin is mga recent issue. Naman. Ano yung una? Sino yun? Si Meiko. Meiko. Parang tunog simento yung si Meiko. Semento. So, summary. Ano lang naman siya? Si ate girl na mahilig i-post ang mga pangyayari sa buhay niya. Issues sa buhay niya sa TikTok. Parang, ang weird no? Yung mga ganun na parang sinishare nila yung ganung bagay. Okay, yung issue na to, anong boto niya? For the clout? O ganun lang siya sa person? Meron kasi mga ganung tao talaga eh. Meron talaga. Alam mo yun, yung nag-away lang. Nagpo-post ng cryptic message sa online. Yung, diba? Na may pinaparinggan lagi. Di ba, main character? Binoblock yung asawa. Mga konting away. May imaginary hater. Yung imaginary haters. Gumagawa ng issue. Pero at the same time, I think for clout din naman talaga kaya nila ginagawa. Pero tingin niyo totoong nangyari? Most likely. Ano ba nangyari dyan? Ano mo nga sa amin? Kwento. Down, yo. Parang, di ako, Pero lang naman, more on cheating din. Si husband, may anak sila, married sila. Tapos may, may cheating na naganap. Kaso, noong unang nag-cheat si Igay, parang, pinatawad kasi wala naman daw evidence nakuha si ate girl. Ngayon sino nagpatawad? Si ate girl? Si Guy? Si ate girl. Ba't yung papatawarin ni Guy? Nag-cheat yung Guy? Wala namang evidence si ate girl eh. So dapat nasa kanya yung upper hand, di ba? Parang opportunity to gaslight na yun. Pero yun. So, ngayon, meron ng evidence si girl. Ayun. So, naghiwalay na daw ngayon. Tapos ngayon, pinupost siya lahat nung nangyayari. Yung confrontation nila ng Guy. Sa TikTok. Ganun. Tapos ang daw nun, parang ang issue kasi yata is, si ate girl, parang siya yung nagpo-provide for the guy kasi may pera yata si ate girl. Ngayon, lahat parang binilihan ng laptop, whatever. Tapos parang nakuha pa rin mag-cheat. Tapos parang may nakita akong video, kasal yata nila yun. Ang ambag lang daw is, oh my God, parang napawawal lang dun sa venue, parang ganda yata. Yun lang daw yung ambag nun. Parang, oh my God, napaganon lang daw yun, guys. So, ang kapal daw ng mukha. Wait. So, malaki yung ambag mo, okay lang na mag-cheat. I guess, mali yung mag-cheat. Pero, nag-worsen because of yun nga parang binigay na daw sa kanya lahat. Pero tao mag-cheat naman kung regardless eh. Kung cheater talaga. Regardless hindi nagiging mas mababaw yung pag-cheat niya o mas malalim yung pag-cheat niya kung palamunin lang siya. Kaya lang naging issue sa atin. Kasi kung nag-cheat lang naman, hindi naman magiging sensation, hindi naman mag-viral. Pero since, ayun nga, parang may ganun na... May factor na... Another factor is, parang it's always... May nakita akong nag-share.
it's always the ugly ones. Pag si Joshua Garcia, okay lang. Pag si Joshua Garcia, okay lang. Okay lang. Parang may lisensya to cheat kapag guwapo. Kasi parang sayang, diba? Pag Joshua Garcia ka, may lisensya ka sa kahit ano. Oo naman. Pwede ka mag-ecoslam sa sahig. Okay lang yun. Okay lang yun. Guwapo eh. Guwapo eh. Diba? May ganun at may ganun naman talaga sa atin. Pangit ba yung asawa niya? Sabi. Pangit daw yung gaya. Nakita ko lang, di naman, diba? Di naman tayo para laitin pa yun. Pero, sabi nung iba. Oh, weird no? Parang nagiging gano'n din. Pangit ka na, cheater ka pa. Yung line na yun, pangit ka na nga, cheater ka pa. Pag pogi, okay lang. Parang ganun eh. Parang, I mean, pag cheater ka, period. Huwag mo na dahil ganyan. Dahil may pogi or what. Oo. Grabe naman kayo, guys. Pag cheater na. Yun na yun. Speaking of cheating, ano yung views nyo sa magnitude ng cheating? Like, for example, kasal na kayo mga 10 years na kayo kasal, ganyan. Tapos nalaman mo, nag-cheat pala sa yung girlfriend mo, yung partner mo. 9 years ago. 9 years. Like, so first year. Kumbaga hindi, sorry. Kumbaga, mag-boyfriend pa lang kayo. First week of dating nyo. Nag-cheat pala siya noon. Parang okay lang kung first week of tapos nalaman mo after X amount hindi niya lang years. Sinabi. Okay lang. Okay lang yun. Wala, if ever. Pero, talaga ba? Talaga? Hindi kayo ang sakit. Ang sakit na. Kumbaga hindi pa naman kayo one eh. Although kahit, di ba, hindi pa kayo kasal, hindi pa naman kayo isa. Pero may ano na kayo eh. Meron na kayong parang vow sa isa't isa. Pero kung one first week of dating, sabihin natin 3 months of dating. Of dating, hindi pa kayo. 3 months na kayo na. Na kayo na. Oo. Isang beses lang? Pag-aawayan. Feeling ko pag-aawayan. Isang beses na nangyari. Pag-aawayan. Tatanong ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tapos kung may valid reason. Hindi. Gogo may valid reason mag-cheat. Sa ganun. Wala, gogo. Sabihin natin, hindi mo inamin. Sabihin natin na-find out lang niya. Na-find out. After 10 years, ganyan. Mag-set up ka ng camera. Tapos, iyak ka sa camera. I-post mo sa TikTok. Oo, post mo sa TikTok. Yung step 1. Yun naman lagi step 1 eh. Yun yung tamang sagot. Diba? Ang weird nung mga umiiyak, yun yung pinaka-cringy sa akin sa TikTok. Or kahit saan sa social media na parang set up sila ng camera. Tapos bigla silang iiyak. Imagine mo parang nasa public ka, tinawag mo lahat ng tao doon, tapos umiyak ka bigla. Oo. Tira nyo. Guys, ito nyo to. Pero kasi isa rin yung maawain din kasi mga Filipino eh. Parang, uy, gago, umiiyak. Hindi, ako. Actually, attracted ako sa umiiyak. Attracted? I mean, nakukot yung attention ko pag naiiyak. Kasi nag-enjoy ako. Yung mga batang umiiyak sa video. Sarap ulit-ulitin. Mga bata okay lang. Pero pag matanda ka na, pinopost mo pa rin yung mga iyak-iyak mo sa social media. Anong kumukuha ka ng simpatsya? Oo, for sure kumukuha ng sympathy. Parang tawag dito. Kapihan nyo ako guys. Grabe ka naman ka narcissist na nun. Well. Babae daw eh. Kaya pala. Gabig. Wow. Gabig. Pero yun lang naman kay yung makeup. Dami nga rin na-stress ba? Or na-cringehan talaga, no? Bakit mo kailangan i-post? Parang, magsiset up ka muna ng camera? Kasi, mukhang ganun yung ginawa niya, no? Isipin mo, set up ka ng camera, umiiyak ka video. Tapos pag pinost mo sa TikTok, ini-edit mo pa. Nilalagyan mo pa ng background music, di ba? Whole time umiiyak siya nun. I-edit mo pa yun. So, pinapat mo sarili mo umiiyak. Nag-aanap ng effects. Filter. Ito maganda yung lighting dito. Pero yung viral na video, yung minumura niya, 'di ba, na yung minumura niya. May viral yung video niya. Nakausap niya yung guy. Tapos nakatitik lang sa kanya yung camera. Narcissist nga siya. Nakatapat na sa kanya. Tapos yung camera pa, parang kita mo parang nasa ilalim yata ng cabinet. Basta may ano pa sa taas nung hindi pa yung buko niya. Parang tago. Parang nakatago pa. Baka for clout lang talaga. Hindi naman siya kumukuha ng sympathy. I think baka
Or baka sabi, baka lahat to scripted lang. Pero imagine mo kung scripted lahat yun. Ang galing niya. Ang galing. Tsaka sirang-sira yung lalaki. Oo. Kasi siya pumunta, sira siya. Ang galing nung ano niya, nung kumbaga, kung adlib yung lahat na parang yung script niya na ito yung pinagsasabi niya. Hindi scripted na for the sake of gumawa ng kwento. Ba scripted na dudurugin ko siya ngayon. Nalaman, alam na nilang pareho. Tapos parang, yun nga. Confrontation. Parang, ganun. Sige, videoan kita. For, makita ng mga tao. Sobrang galit siguro. Tsaka may feeling ko inaabangan na ng tao. Yun nangyari. Yun, parang tinuloy-tuloy na. Baka napagod na siyang kakakwento sa mga girlfriends niya. Ito video ako na lang. Panoorin nyo na lang. Panoorin nyo, guys. Actually, smart yun. Smart yun. Work smart yun. Para kang nag-chismis na naka-PDF. Yun, naka-video. Solid. Parang nakipag-date. Tapos may dala ang resume. Diba? Basahin mo na lang. Ito yung favorite ko mga pagkain, kulay, whatever. Nung pinakita yung views count ng movie, go muna sa 10M. Paldo daw talaga siya. Paldo rin. Paldo talaga yun. Paldo. Tangin na isipin mo na lang, no, claim to fame mo. Pag-break ako online. Parang hirap naman. Parang makakita ka sa labas, gagawin yung umiyak sa TikTok ko. So, pero may 10M views ka. Maganda yun, diba? Actually, si Ian Gaza, parang ganun yung claim to fame niya, diba? Siya yung nagpa-billboard nung kay Rich, diba? Yan eh. Oo. Doon siya, kailangan mo lang talaga gumawa ng scandal. Minsan, kailangan mo talaga ng kapal ng muka na lahat ng tao magkikringe sa'yo for you to be successful. Si Kim Kardashian, claim to fame niya, yung sex tape niya. Diba? Kay Ray J. Kailangan. Yes, sir. Ano na talaga. Yun yung parang, ano yung tawag nila may term sila dyan, parang selling your soul. Yun na yun, diba? Yun na yun. So, tayo, magiging claim to fame natin. Ako pas ako dun. Maglalaplapan tayo. Intro ba mong pasimpleng Genie Dub? Yung mga suggestion, mga ganun. Tamang ano lang tayo, tamang comment, tamang hate, diba? Tamang cloud chase. Cloud chase lang tayo, guys. Hindi dapat kasi pag nagpo-post din tayo, meron tayong mga subtle na mga feeling natin may haters tayo. Yan. Easy lang kayo guys sa death threat nyo. Diba sabi nga nila, fake it till you make it, diba? Magkakaroon tayo ng hater. Gawa tayo ng hater. Ano ang magandang hater? The unusual. Gawa tayong dump account. Against the usual. Tapos mas marami pang followers yung dump account natin. Usual. Popost tayo ng mga haka-haka, mga chismis about each member. May ganun sa Netflix yung sa documentary. Yung parang naghahanap siya ng i-document for his tsaka yung girlfriend niya na film class. Tapos may na-discover sila na parang may tale dun sa hometown nila. Tapos yung pala yung parents niya yung pumatay, parang gano'n. Tapos, hindi alam yun sa Netflix. Ano to, series to? Series, limited series. Akala ko docu yun. Hindi, meron na. Anong tawag dito? Si ano to nasa Black Mirror din siya. May, yung Shut Up and Dance na guy. Anyway, basta yun. Yung itsura niya. Diba, parang, ano nangyari? Pumunta siya sa hometown nila para parang document niya yung parang tale dun sa town nila na may pumatay nga daw. Ganyan. Parang may psycho killer. May psycho killer. Dinadala sa basement tapos pinapatay. Tapos, yung film, habang inaano nila yung documentary. Nag-investigate sila, ganyan. Nag-investigate. Turns out, parang may nakita siyang box dun sa bahay. Nandun yung mga tapes. Yung mga tapes, yung nanay and tatay niya, ng guy, sila pala yung nagbo-blindfold dun sa mga tao na nawawala, tas nire-rape, tas pinapatay. Basically, psycho pala yung yung magulang niya pala yung psycho. Tapos, nakita niya yung tape. Yung girlfriend niya nakita ng tape. Tapos nakita niya yung tape,
hinabol siya nung nanay, ng lalaki. Hindi naman para patayin or what. Parang hinabol lang para wag to confront. Wag sabihin sa iba, ganyan. Bonax na nabagok. Di ba sa river? Ganun naman. So namatay. Namatay. Tapos, na-aksidente. Tapos since parang labas na nga. Ay, hindi labas Parang nagpamatay yung nanay. Kasi nanay na lang yung tatay, wala na. Nagpamatay yung nanay. Tapos binigay lahat yung tapes sa kanya. Nakalagay for your film. Kasi parang binenta di ba? Tapos ginawa niyang documentary yun. Sumikat siya. Claim to fame niya. Yun yung claim to fame niya. Wild. Pero balik na natin kay Meiko. Ikaw yun. Maging proud ka pa in the future. Kasi may anak sila anak. Ang kawawa dun yung anak. Diba parang, mami, ba't ka sikat? Pag tinanong, ano sasagot mo? Nagpa-break ako sa tatay mo online. Umiyak si mami. Tapos syempre, ikaw mabubuli yung anak mo. Ikaw nanay mo. Diba? Diba pag totoo kang sad? Tapos hindi mo papakita sa mga tao yun. Kailangan mo kang strong. Pero dun sa video naman mukha siyang machine gun Tapos tuloy-tuloy na siya. Script. Kaya pala, lagi kang wala kapag ganito yan. Kinakantot mo pala yung ganun. So, parang, wow. Kasi tuloy-tuloy talaga yung bunganga niya, dire-diretso. At that point, sabi ko, kaya pala. Kaya pala. So anyways, tayo kay next ate girl na naging trend. Contestant number 2. Ito yung story niya. So, basahin na lang natin para at least mag-iano tayo. So, the saddest Jollibee story. Actually, may mga before. Mga commercials. Anong kwentong Jollibee mo? Ito. Ngayon po, lasing po ako. Tapos, naghubad daw po ako sa Jollibee. Ito, story niya. Went through a traumatic experience giving birth at a public hospital alone for 16 hours of labor and in pain every 5 minutes. The nurses were nice, but the doctor were the opposite and would get mad at me for reacting to the pain I felt. Okay naman. Had I checked 5 times, it was the worst pain ever. While laying on a unclean delivery bed with blood stains of other people. Yikes. All this while another woman 5 steps away from me is screaming in horror giving birth. No curtains or anything to divide us. Doctor did a splinting to move my stool out. Didn't wipe me or offer a napkin. But she just placed my old diaper back on. I gave birth where there were at least 10 students standing in front of me, one holding a phone which I noticed I was taking a video without my consent. Afterwards, one nurse gave me a bad look and told me to go take a bath. I was forced to take a cold bath after literally just giving birth because they said there was no hot water available anymore. Feared I could die because I might not have been safe to take a cold bath. I felt I lost all my dignity. Told everything to my husband and all he said was, okay lang yan, tapos naman na. He gave no eye contact, no comfort, just those plain words. And the next day, he comes back to the hospital holding up a paper bag of Jollibee. My eyes light up and says, "Hala love, sarap niyan." And he says, "Sorry love, sa akin lang to. Gutom na kasi talaga ako. Alam mo naman na puyat din ako. Naghihintay sa'yo. May libre naman na hospital food dyan. Yun na lang sa'yo." End of story. So, yan siya. Nagka-on ka na love. Kaon ka na ta? Miss you. Miss you. Gago yung lalaki. I think nagsisimula talaga yan sa fried chicken eh. Tingko nag-away. Sino una nag-away? John Lloyd. Si Papuyat ba siya? Chicken yung pinagawa yan. Chicken skin. Kaya, guys, huwag niyo pagdadamot ang chicken. Ang tanong especially yung balat. Yes, especially yung balat. Ano ba sila? Well off ba sila? Para
Kasi kung yun lang yung buong story. Public hospital kasi, talagang worst of the worst. You can't expect that na yun. Oo. Expected na yun sa public hospital. Kasi kung yun lang talaga yung kaya, maybe hindi naman talaga kasalanan ng guy. Kasalanan niya siguro yung affection, di ba? I think nagpatong-patong lang na parang sobrang sama ng experience niya. Tapos, nung nakita niya na may Jollibee na. Oo, parang tapos na-disappoint pa siya doon. Parang, ito na yung tipping point. Parang, ano yan? Story lang naman yan, di ba? Saan siya? Sa Wattpad? Hindi, actually, totoong tao to. Sa Facebook. Parang ako, lang, parang siguro nag-share lang, ganyan. Disappointed, di ba? Ako, mas naniniwala ako dito over dun sa kanina, yung issue kanina nag-video pa, di ba? Pero yun, lang. Hindi, para sa akin, I mean, yes, may justified naman na frustrated siya, ganyan. Emotional siya, syempre, nanganak siya, ang dami niyang pinagdaanan. Pero para lumaki yung issue dahil sa Jollibee na na hindi siya nabigyan ng Jollibee. Medyo mali din naman. I mean, mali siya, hindi dahil kunyari, gets ko nanganak, ganyan. Pero either way, kahit hindi nanganak or what, parang dapat man lang naisip mo na, uy, magja-Jollibee ka. May pupuntahan kang tao. Baka gusto rin niya ng Jollibee. Asawa mo pa. Nanganak mo na, anak niyo pa naman yun. Mali talaga yun, guys. Pwede ka naman magtanong din kung pwede ba. Kung hindi, di sabihin mo to sa asawa mo na, sinabi ni Doc, bawal ka pa ng ganito. Yun. Yun talaga noble yun. Pero kasi sabi niya lang, parang, akin to love. Akin to, gutom na kasi. Gago ka pala. Wow, may food ka dyan, kumain ka. Or, dapat sinabi mo na gusto mo. Dinay ko pa ng bata sa computer. Nag-count ka na, love. Alam mo, hindi 9 months na nabuntis no? Para... Pero yung sa experience sa hospital, I think, na yun dapat expect mo na talaga yung worst talaga. Tsaka hindi kontrolado ng asawa niya yun, gets? Parang, ano magagawa niya? Siguro kung ako yung guy, todo support ka na support kasi. Lang. So instead na sabihin niya na... Magpapakahirap ako para hindi mag-public hospital. Instead na sabihin niya na hayaan mo na. Nangyari na. Tapos dapat sabi niya, sige, magpo-post din ako sa social media. Awayan natin. Or set up yung camera. Step 1. Set up ng camera. Panigan mo lang. Siguro, kailangan din ng... Kailangan lang niya emotional support. Emotional support. Na may kakampi siya. Kasi parang feeling ni ate girl, parang napagtulungan siya. Ganun time na yun. Ang dumi-dumi ko! Ganun yung feeling Madumi ka talaga. May bloodstains ba naman sa bed? Tumayo siya. Ganun. Yun. Pinas Yeah, so yun. I think, hindi siya worthy ba siya ng pagiging trending or big issue? Or actually, kasi siya, parang kinokondemn si Guy nung mga nasa comment section. Nililid siya. Na parang, iwanan mo na yan. Medyo justifiable yung galit. Pero hindi naman to the point na kuha ka ng opinion ng mga ibang tao para gawin mo yun. So, usapan nyo. Worth ba siya iiwan para sa ganong problema? I don't think so. Oh, actually, add ko na rin, parang may nag-comment na si Guy is closeted din pala daw. So, may cheating na may cheating si Guy tapos sa ibang guy. Ganun. Ibang issue. Totally different issue yun. Oo. Pero, baka kaya hindi siya pumunta sa hospital. Kasi diba, may mga students daw na nakita pa siya habang nagle-labor. Baka kaya ayaw pumunta ng guy. Ayaw sa Fem. Hindi pinuntis niya. Paano mabubuntis? Hindi, lasing lang. Diba? May mga ganun. Tinig for granted. Siya nirape siya. Lasing yung lalaki Baliktad. Pero yun, isa nga rin sabi, yun nga, may third party na guy. Hassle nun, parang, yun parang lalabas sa pakikitungo mo sa partner mo kung may nangyayari behind the scenes na parang
May magl-lurk. Yung mga ganyan. Ang hassle dun, kunyari ikaw yung guy. Tapos, edi pinost nga niya yun. So, parang, love, ano lang yan eh. Parang maliit na bagay, pwede naman natin i-resolve yan. Tapos may nagko-comment na, ay, ano yan, may boyfriend yan, ganyan. Tapos hindi mo alam, saan nagkagaling? Yung mga walang home. Sobrang bilis gumawa ng kwento, ano? Nag-comment, hanapin ko yung original post. Magko-comment din ako, balita ko, ano din daw yan. Hindi. Kung ngayon ka magko-comment, hindi na credible yun. Ang pinaka-credible doon, yung unang comment, tas maraming likes. So, bagay. Diba? Yun yung nandun yung credibility eh. Gawa ka ni iba story. Iba story. Balik na rin mo kaya. Balik na rin mo yung story. Ang alam ko, yung lalaki yung nabuntis. Yung lalaki yung nag-labor. Yun lang naman yun. Comment ako. Sabi kasi, sa totoo lang po, nasa ward din po ako noon. Narinig ko po ayaw daw po niya ng Jollibee. Oh. Hindi ko po alam ba't ganyan yung pinupost siya ngayon. Ang dalawa po kasi noon, McDo. Tinanong po siya 3 times. Sabi niya po ayaw niya po ng Jollibee. I-diffuse mo yung argument niya. Para sa akin, basta pag may away, mag-asawa or mag-shota relationship, keep it to yourself. Pero aminin mo, pinakamasarap na panoorin yung nag-aaway na ibang tao na hindi mo kilala ito. Naman. Siguro hindi mo ma-imagine na kayo gagawin yun. So, nakikichismis ka na lang sa buhay ng ibang tao, di ba? Magandang next topic yun na, chismis. Right? But sobrang addicted na tao sa chismis. Kahit yung ginagawa natin yan, chumichismis lang naman tayo eh. Ba't bang hilig natin mga ilam sa buhay na may buhay? Is it a Filipino thing? I don't think so. I think abangan. Mas maano yung tao eh. Parang kunyari, sa Pilipinas tawag natin na yung Uzi, diba? Parang, si Sera kasi. Si Sera. Pero, diba, pag may nakita ka nag-aaway sila, kahit ako eh. Diba, hindi ka naman naturally, usisero. Pero, kapag may issue, tapos naririnig mo naman, di pakinggan mo na, diba? Nandun ka. Kasi siguro makakwento mo sa iba. Diba? Sobrang bored mo sa buhay mo, ano. Parang may one time na sa condo. Narinig ko yung kapitbahay. Parang nagsisigawan. Parang, shh. Wait lang, may nagsisigawan. Ano kayo? Yung sa kabila. Di ba? Yung mga mga Korean ba yan? Hindi Pilipino. Englishero lang. Nag-aaway sa labas. Ayun, so... Yeah. Pero okay titigil. Para may napag-uusapan kami. Yeah. I-post nyo lang. Alam nyo naman yung step 1. Diba? Step 1, mag-set up kayo ng camera. Yung medyo hindi obvious na binibideo. Lagyan nyo ng konting takip sa taas para mukhang tago. Step 1. Tapos iyak na lang kayo. Okay na yun. Kami na bahala mga Pinoy na bahala Tsaka, wag nyo kalimutan yung music, yung background music na wag pero lang kasi yung nga diba credits. Yeah. Baka Copyright pala. Hindi, walang copyright sa TikTok eh. So, wala ba? So, post lang. Kahit anong kanta ilagay nyo, okay lang. Kaya, kasi pwede i-stitch, diba? Pwede yan. Yeah. Si YouTube ang medyo strict sa copyrights. Yeah. So, ang TikTok naman, parang Vines lang din naman yun. Actually, nung nag-introduce yung TikTok, sabi ko parang Vine lang din to. Vines. Pero grabe, nag-boom siya no? Pero ang Vines naman kasi before, more on content talaga sila eh. Kumbaga, dinidirect nila yung gagawin nila, yung ganun. Ito yung, may skit sila lagi. Unlike yung TikTok, yan, puro sayo. Ako feeling ko hindi. Baka, same concept. Kasi videos lang din naman. Pero yung Vine kasi parang limited sila sa ilang seconds lang. Seconds. Ngayon, si TikTok marami. TikTok grabe. Yun yung naging edge ni TikTok talaga na sobrang haba. Solid lahat dito. Sumayaw, grabe. Sa TikTok. Yung dancers. Sakto, nag-boom sila pandemic. Diba? Singapore yan ang TikTok, diba? Singapore company. China? Hindi. Singapore. Hindi ba China? Ang alam ko Singapore. Singapore yan yung boss. Hindi. Singapore yun na company. Alam ko China kasi gusto nga... Comment down below, guys. Binigyan ni Trump, di ba, sa Kasi yun nga, parang is China nga. Pero since hindi nga China. Hindi siya China. Ang mother company is Chinese company, yung Tencent.
Okay. Yun yung parang main company. Okay, tapos under niya, TikTok. Branch niya lang si TikTok. Kasi bawal TikTok sa China, sa mainland. Sa buong China. Meron silang Red Note app. Yun, yung may mga app sila na for parang TikTok din. Parang TikTok. Lahat nandun. Galing nga eh. Pero sa Facebook Messenger, Viber, wala. Wala sa mainland. Okay. Kailangan magiging ganun yung Pilipinas. So, I doubt. Kasi laki ng kinikita ng ibang tao sa pag-consume ng mga Filipino sa social media. Ang lakas natin kumonsume ng mag-post ka nga lang ng Jollibee. Kunyari puti ka, tapos kumain ka ng Jollibee. Viral yan, boy. Anyways, thank you. Thank you, guys, for the 30 plus minutes na walang kabuluhan. Yeah. Sana may See you in the next chismis. Sana this coming week merong may juicy. Galing-galingan nyo, guys. Yung mapag-usapan kaming next. Nag-check ba kayo sa Alas Juicy? Alas Juicy. Sa Reddit ba yun? May ganun? Meron. Daming chismis din. Doon tayo ganap next time. Ganap tayo din. Alright. Thank you. See you guys. See you.